grabe po itong bunsong anak nitong si Duterte. Itong si Veronica Kitty Duterte. Ito pong topic natin ngayon ay ito yung nangyari doon sa holding departure ni Rodrigo Duterte nung siya ay dadalhin sa eroplano na maghahatid sa kanya po doon sa Hague sa Netherlands. At ito ring isang topic natin ay yung kumakalat na IG post o yung IG caption netong si Kitty, na ito palang si Kitty ay nagmamariwana, gumagamit ng marijuana. At ito ay to be exact, ito ay sa bansa ng Thailand, dahil yun po ay sa kanyang Instagram post na siguro may mga close friend siya na hindi na makatiis na nakikitang pag-uugali netong si Kitty Duterte, lalo na kung paano niya bastusin etong kapulisan at itong si General Torre nung time na etong si kanyang tatay na si Digong ay sinerba ng warrant of arrest at para ilipad papuntang Hague sa Netherlands upang harapin niya yung kanyang kaso na crimes against humanity. Yun po ang ating bibigyan ng reaksyon at pag-uusapan natin at bigyan natin ng komento. Maging kayo po ay open para magbigay ng komento dito sa ating topic ngayon. At bago po yan, magandang gabi, hapon, umaga sa inyong lahat. Welcome po sa YouTube channel nating Friendly Talk TV. Paki-like na rin po, share and subscribe ng sa ganon na ituloy-tuloy ang ating kwentuhan dito sa ating YouTube channel. Okay, ito pong una nating pag-uusapan, itong nangyari kay General Torre. Makikita nyo kung gaano kalutong magmura. Alam naman natin na yung nararamdaman nilang nung mga panahon na yon ay alam natin na sila ay nasa silakbo na kanilang mga damdamin dahil nga sa itong kanilang ama na si Digong ay aarestuhin. Okay, maging itong si General Torre ay hindi pinatulan itong si Kitty Duterte. Okay, panoorin po muna natin bago natin ito bigyan ng reaction. Our obligations under the sir? Sir, ganito. Let us follow the... Ito na sinasabi ko, sir, na we can do this the hard way. We can do this the easy way. The easy way, sir, is for you to choose 3 people to accompany PR to the plane. May bus dyan. And he's going to the plane. Okay, sir. The hard way. What plane is this, sir? Ma'am, chartered flight. Chartered flight from... Okay. So we need to know. We need to know where you're bringing our president. Ma'am, the hard way. Sir, we need to know. Please give us information where we are, where you are bringing wala sa pay grade ko yun, ma'am. Tagalogin na natin. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. The hard way. Tang ina ka. The hard way. The hard way is for me to Okay, narinig nyo po sa
sa video. Bagamat siya yung kumukuha yata noon o merong ibang kumukuha ng video na yun. Pero yung nagsalita po, yung nagmura ay itong kanyang anak na si Kitty. Okay, at yun po yung nangyari nung time na naka-holding departure po itong si Duterte papunta doon sa kanyang onboard na charter plane. At hindi tayo nagkakamali na delayed po ito ng 12 hours ng dapat nung eksaktong pagbaba ni Duterte sa Terminal 3 ng NAIA galing ng Hong Kong ay binitbit na si Duterte papunta doon sa may Villamor Air Base kasi nga para hindi makapag-create ng tensyon o kaguluhan dahil nasa loob sila ng airport, kaya dinala po doon sa may Villamor. At para hindi na magkaroon pa ng anumang pagharang sa pag-aresto dito kay Duterte. Ngunit etong anak ni Duterte ay tila lumabag dito sa pangyayaring ito dahil kung ano-anong mga binitawang salita at kay General Torre at sa mga kapulisan na nagpapatupad lamang ng kanilang mga tungkulin. At meron pang ang hesitant, wala lang tayong, hindi ko lang sinama sa video, na etong si Duterte ay minumura rin ang mga pulis, yung mga lady police na umaalalay at magpapatupad ng kanilang tungkulin sa kanilang bilang mga pulis. At itong nanay, si Hanilet, ay yun din, ganun din, pinipigilan ang implementation. Sabi nga ni General Torre, kung tutusin ay pwede silang kasuhan ng obstruction of justice. Yung kanyang executive secretary na si Attorney Mediadelia at yung kanyang personal security. Hindi lang natin nakuha yung pangalan ng ng bodyguard ni Duterte dahil ang kasama niya doon isang security, isang abogado. May abogadong kasama si Duterte at si Executive Mealdea, si Hanilet at si Kitty Duterte. Yun po yung nasa loob at sumunod na lamang po yung kanyang personal na doktor. So dito po isa pagmumura ni Kitty, ito po yung CIDG na nagpatupad, yung Criminal Investigation and Detection Group sa pangunguna nga po ni Major General Nicolas Torre III. Matapang na nagsalita si Kitty sa harap mismo ng police officer habang nagpapaliwanag ito tungkol sa pag-aresto kay Rodrigo Duterte kaugnay ng mga kasong isinampa sa kanya ng International Criminal Court at meron pong warrant. Okay, at dumaan po ito, warrant na to sa Interpol. Tapos ito ay dahil pa rin sa sinasabing nagawa niyang crimes against humanity nang ipatupad ng kanyang administrasyong noon nung si Duterte pa ang presidente, ay pinatupad niya yung kanyang war on drugs o mas kilala bilang Oplan Tokhang. Mismong ang bunsong anak, yung si Kitty, anak ni Duterte, ang nag-post sa social media ng isang video kung saan mapapanood
si Torre na nagbibigay ng ultimatum sa pamilya ng dating Pangulo na pumili ng 3 tao para makasama nito sa sasakyan na charter plane flight. At nirekomenda pa nga nitong si General Torre na sumama itong si Hanilet, yung kanyang asawa. Ngunit hindi po sumasagot. Hindi sumasagot si Hanilet. Ilang beses inalok ni General Torre, kaya ang napili o ang nagpresenta itong si Mediadelia, yung kanyang executive secretary noon, at isang bodyguard at yung kanyang doktor ang sumama dito sa flight papuntang ng the Netherlands sa may The Hague. At bukod dito sa pagmumura ng anak na si Kitty, itinulak din na siya ng partner ng dating Pangulo na si Hanilet Abansenya. At meron pang eksenang pinukpok ng cellphone netong asawa, yung isang pulis, babaeng pulis na nagpapatupad ng kanyang duty. At ngayon, alam ko, hindi tayo nagkakamali, itong pulis na to ay nagpa-medical at makikita naman sa video na talagang ginawa netong asawa yung pagpukpok ng cellphone. At ayon sa balita, itong pulis na to ay sasampahan ng kaso itong si Hanilet Abansenya ng direct assault. Mismong yung mismong biktima, yung pulis, ang magsasampa ng kaso dito. At alam ko hindi lang sa PNP, maging sa NBI ay sasampa niya rin ang kaso. Okay, dito naman po tayo sa nangyaring yung kumakalat ngayon na post. Okay, ito pong post na to ay yung post ni Kitty Duterte sa kanyang Instagram. At may caption daw itong ayan, na wake and bake people. Yan pong yung Instagram na niya na yan ay lang yan, na parang nakatag sa kanyang mga close friend. So ibig sabihin, isa sa mga close friend niya ang nagpakalat nito dahil nga hindi na matiis yung mga ginawa netong yung pag-uugali niya doon sa nangyari. Kinukonek lang po natin na doon sa nangyaring pag-aresto sa kanyang tatay, at parang nagpapalabas pa na sila yung biktima dito sa nangyayari. Kung tutusin, sinasabi naman ni General Torre na ibinigay nila ang special o yung VIP treatment kay Duterte, at lampas-lampas na sa oras yung nakatalagang time na pag-aresto, dahil umabot ng 12 hours bago ito na isa katuparan. So panoorin natin itong video na to dahil ito yung kumakalat ngayon, at hindi ito isang fake news dahil mismong Instagram ito ni Kitty Duterte. At etong si Kitty ay dito, ang ibig niyang sabihin dito sa wake and bake, at pinakita niya kung nasaan lugar siya. Isang lugar to sa Thailand kung saan parang lugar ng merong marijuana. Di natin masabi kung anong klase yun dahil di pa natin nakikita o di pa natin napupuntahan. Parang marijuana na doon kung may mga gustong mag chonky o magano, yung place po na yon ang pinaka pinupuntahan ng mga tao. So panoorin po natin itong o tingnan po natin itong Instagram post. Like
being held by Holy shit. Pull up on that bitch and I'm crazy. We woke up. I'm the highest in the room. Hope I make it out. Highest in the room. Yun. Hindi natin na... like being held by Holy shit. Pull up on that bitch and I'm crazy. We woke up. I'm the highest in the room. Hope I make it out. Yan po. Ayan po yung post, picture na yan. Yan po mismo ang may caption niya na wake and bake people. Siya po ay naka-chonky ng mga oras na yan. Obvious naman, tingnan mo naman ang kanyang mata at saka yung kanyang itsura. Highest in the room. Ayan po yung crazy with marijuana. Yan po yung parang hindi lang natin masabi kung legal to sa bansang Thailand o kung ano to, kung anong klase na lugar to. At ang nakalagay pa nga ay sa ID niya ay sa Pampanga, pero ito po ay sinearch. At ito po ay nasa lugar ng Thailand. So, imagine niyo, di ba? Yung tatay niya na sinasabing galit sa droga at at itong napapabalita, meron pala siyang anak na gumagamit ng illegal na marijuana. Okay, ito. Ayon sa ulat, kumakalat ang mga larawan at video ni Veronica Katie Duterte na nagpapakita umano ng paggamit ng marijuana sa Thailand matapos itong ma-post sa kanyang social media. Bagamat pribado ang kanyang account, tila may mga nakakuha at nagbahagi ng mga ito sa publiko. Dahilan upang mabilis itong kumalat online. Ang mga nasabing larawan at video ay naging paksa ng diskusyon sa iba't ibang social media. Diba? May balita pa nga na itong si Duterte ay protector din ng mga big time drug lords. Okay, dahil itong si Pulong ay may mga litrato din at picture na kasama yung mga big time Chinese syndicate na kung tawagin ay Chinese Triad. At ito rin po yung inaakusa sa kanya ni dating Senator Trillanes na itong si Pulong ay member ng Chinese Triad at china-challenge niya pa nga to na ipakita yung tattoo na dragon sa kanyang likod at ginawa pang katatawanan dahil hindi po pinatulan o challenge ni Duterte itong si Senator Sonny Trillanes dahil kung makikita nga at mabe-verify yung tattoo na yon ay tattoo ng bilang isang membro ng Chinese Triad, ay talagang malaki ang chance na itong si Duterte at itong pamilya niya, si Pulong, kanyang anak, at yung kanyang manugang na si Man Scarpio ay totoo nga ang binibintang sa kanila ni Trillanes na sila ay mga protektor ng malawak o malaking sindikato ng Chinese na nag-ooperate dito sa ating bansa. Kaya nga itong si Sonny Trillanes ay sina-challenge din yung kanilang bank account, yung bank account ni Duterte na naka-joint account dito kay Sara, na yun sinasabi ni Sonny Trillanes
na itong bank account na to, dito pumapasok yung money trail ng drugs. Doon dinideposito ng mga drug lords yung pera na payola ni Duterte. Ito pong binabanggit natin na account, ito po yung sa BPI Julia Vargas sa may Ortigas. So ganun po pala ang sumatotal na itong si Duterte ay yan ang kanyang plataforma, yung war on drugs. Sinasabi niya pa, I hate drugs. Pero tila may ebidensya na mismong ang mga anak niya ay violator din ng drugs. Sila ay mga user. Sila ay mga business partner ng mga big time na drug lords. Gaya ni Pulong. At kayo na po ang bahalang umusga dahil marami po ang marami pong kababayan natin ngayon ay nabubulag dito sa nangyaring pag-aresto kay Digong Duterte na mas nakikita nila yung itong si Duterte daw ay nakakaawa. Hindi nila nakikita na ipinapatupad lang ng gobyerno ang batas. Hindi makakuha ng hustisya ang mga biktima dito sa atin. Kaya sa tulong ni Senator Trillanes at ni Gary Alejano, yung mga complainant o yung mga biktima ng human rights ay pinagsama-sama yung kanilang mga testimony ng mga citizens of yung mga crime watch citizen at yung human rights, pinagsama-sama. At yung po yung at maging sa DOJ, yung po yung dokumentong dinala ni Trillanes papunta doon sa The Hague sa ICC. Kaya itong nangyayari ngayon na kaso ay nabigyan, bagamat partial pa lang, nabigyan ng pag-asa itong mga biktima na merong hustisya, hindi man nakamit dito sa ating bansa. Ngunit natulungan pa rin, bagamat sa ibang bansa, sa international community nangyari, ay meron pa ring umiiral na batas. Kasi imagine mo, paano dito nakakasigurado ang mga biktima na makakakuha sila ng hustisya. Dito pa lang sa Supreme Court, ilan ang appointees dyan ni Duterte? 13 na judge. At yung mga judge na yon ay sabihin na nating bata-bata pa, at mga 3 hanggang 4 na taon pa ang bubunuin para sila ay magretiro. So baka wash out lang o mabaliwala lang itong kaso kung dito isinampayan sa bansa natin. At huwag mag-alala yung mga DDS, dahil hindi lang naman itong crimes against humanity ang isinampa doon sa International Criminal Court. May nakasampa rin kaso dito na isinampa itong si Trillanes. Kaya nga lang mga nakapending pa, gaya po ng plunder. Yung po, mabigat-bigat din po yung plunder na kasong isinampa ni Trillanes kay Duterte. Yung ano pa nga to? Betrayal of public trust. Yan po yung mga kaso. At maging etong si Sara Duterte ay mayroon din kasong nakasampa dito. Naalala po natin na pinagbantaan ni Sara etong Pangulo at etong si First Lady at si Speaker of the House na si Martin Romualdez ay pinagbantaan ni Sara Duterte na papatayin. Nag-ugat ito dahil doon sa confidential fund.
at yung hindi nila magandang ay yung ibig sabihin yung nangyayari na hindi nila magandang tratuhan. Dati unit team, ngayon wala na, nagkaroon na ng lamat dahil nga po sa nangyayaring to, dahil sa kasakiman netong si Sara at ng mga Duterte sa kapangyarihan at sa pera. So makikita po natin ang mga ugali netong mga Duterte magmula sa tatay hanggang sa bunsong anak, pati ang asawa. At kung maalala nyo yung sinuntok ni Sara na sheriff na nagpapatupad lang ng kanyang trabaho, walang kaabog-abog sinuntok ni Sara, diba? Sana kinausap niya, pinagsabihan niya, at dinaan niya sa diplomasya, hindi yung basta-basta na lang siyang mananakit, dahil hindi po tama yon. So ito po kwentuhan natin ay topic natin ngayon ay titingnan natin kung mabibigyan natin ito ng isa pang video, dahil medyo mahaba-haba po to. So hanggang dito lamang po itong topic natin ngayon tungkol dito kay Kitty, yung kanyang inasal. Hindi niya ginalang yung PNP General na si General Nicolas Torre, at maging ang sistema ng PNP na nagpapatupad lamang ng kanilang tungkulin ay kanyang binastos ng kanyang nanay, binastos niya, at yun po ay magkakaroon ng pagsampa ng kaso dahil meron pong nasaktan. At yung kanyang pagmamariwana sa ibang bansa. Kayo na po ang umusga kung ito ba ay dapat pa ba itong maging ehemplo sa atin, o dapat na talagang bigyan ng leksyon, sampahan ng kaso. Okay, kung kayo po ay may komento o meron din po kayong reaction dito, comment down below na lamang po. Hanggang dito na lamang po muna itong ating kwentuhan dito sa ating topic. At paki-like, share, and subscribe na lamang po ng YouTube channel, ang Friendly Talk TV. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagbisita. Hanggang sa muli. Maraming salamat and peace out.